di ba? Pati sa politika. Hindi tayo dapat ma-involve sa mga ganyan dahil hindi tayo taga-sanlibutan, mga kapatid. Tayo'y naglalakbay lang sa sanlibutan. Dako, business lahat yan. May mga nagsasabing sila mga Kristiyano, pero pagdating po rito sa magpasakop sa gobyerno, sa pamahalaan, hindi nila ginagawa. Kaya ako nung mapanood ko itong motorsiklo na pinapalundag ni KDR at nakitaan ko pa siya na siya'y walang helmet na suot, sabi ko talagang bad influence. Bakit? Kasi meron na pong batas na dapat pagka ikay sumasakay sa motorsiklo, dapat ikaw naka-helmet. Tama po ba? Tignan nyo si KDR, yung kanyang ginagawa na yan, ipinapakilala siya ng kanyang mga gawa Nakasulat, magpasakop sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga batas na umiiral. Simpleng motorsiklo, ayaw mag-helmet. Sabi, kung talagang ikaw hindi mag-helmet, pagka nagmumotorsiklo, huwag ka magmumotorsiklo. Tama po. Hindi. Hinihikayat mo pa yung mga miyembro. Kunwari, magtuturo ka ng safety sa pagmumotorsiklo. Bahagi ng safety yung pagsusuot ng helmet. Tama po ba? Kaya nga pagka kayo hindi pa nagising, yung mga fanatics, kahit hindi na daanin sa Biblia, yung ginagawa ni KDR, sasakay ka ng motorsiklo. Ang motorsiklo talagang sasakyan yan para ikaw baka biyahe. Pero ang motorsiklo para palundagin, para paliparin. Sa pelikula ko lang nakikita yun. Yung mga sa motocross, yung motocross, yung talagang, yun ang kanilang, ang tawag ba doon tawag doon? Sports. Tingnan nyo yung ginagawa na yan ni KDR. Ilan na yung mga nadisgrasya na matay dahil sa motorsiklo. Kasi siya mismo nakikitang yun ang ginagawa niya. Si Brad Ellie ayaw na ayaw ng motorsiklo. Kaya nga naglabas siya ng circular na bawal ang pagsakay sa motorsiklo, lalo sa mga manggagawa. Pirmado ni Brad Ellie, pirmado ni KDR. Pero noong si Brad Ellie nawala na, o ano na ginawa ng KDR, siya mismo ang promotor ng pagsakay sa motorsiklo na walang helmet. Naloko na. Yan ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Bilang mga Kristiyano, tayo po'y narito pa sa mundo, sa mga bansa na kinaroroonan natin. Dapat kung ano po yung batas na pinaiiral ng gobyerno, dapat tayong sumunod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po sa MCGI, ang dami na pong lumabas na expose. Nagbebenta sila ng mga produkto hindi rehistrado sa FDA. Yung kanilang tubig na ibinebenta sa mga miyembro, walang papel. Naglabas ng sardinas, hindi rin po pasado sa FDA, hindi rehistrado. Naglabas ng mga shampoo, ng mga sabon, hindi rin po rehistrado. Anong klaseng iglesia yan? Magkapera lang, kahit madisgrasya yung mga miyembro. Di ba kasi, gagamitin mo sa katawan mo yun Iinumin mo yung tubig nila yung pala naman hindi rehistrado, hindi pasado sa FDA. May nakarating pa sa aking balita, magbabagsak na mga food packs. Panis na yung mga pansit. Hindi naman pwedeng isoli. Dahil yun considered sold out na. Mapu-food poison yung mga miyembro pagka ikaw magbabagsak ng mga pagkain na panis na. Diyan pa lang dapat matauhan na yung mga yung mga nandyan. Magpasakop sa gobyerno bilang mga Kristiyano.
Kaya nga ako nung mapakinggan ko yung video ni Brad Ely sa doktrina, hinihikayat niya yung mga miyembro na magpasakop sa gobyerno. Pasensya na po kayo ha. Mismo si Brad Ely po, yung sinasabi niya, hindi niya ginagawa. Bakit? Meron siya mga kaso na dapat niyang harapin. Ano ginawa ni Brad Ely? Dapat harapin sa korte, yung kasi ang sinasaad sa saligang batas. Yung mga usapin, mga reklamo, mga demanda, dapat sa korte, sa husgado mo, harapin. Patunayan mo na wala kang kasalanan, na ikay inosente. Ano ginawa ni Brad Ely? Tumakas. Umalis ng Pilipinas, nagpunta sa Brazil, hanggang sa kanyang nakamatayan na. Ano ibig sabihin? Yun ang problema sa MCGI. Yung itinuturo nung tagapagturo, siya mismo lumalabag. Dapat po, tayong mga Kristiyano, kagaya ng Apostol Pedro, Apostol Pablo, tinuro nila sa mga Kristiyano magpasako. Hanggang sa kamatayan ng mga apostol. Hindi naman sila kumontra, hindi sila lumabag, hindi sila lumaban sa gobyerno. Tayo pong mga Kristiyano na botante, obligasyon nating bumoto. Kaya sa May 12, tayo po'y dapat na bumoto. Kung maayos naman po yung kondisyon ng ating katawan, ng ating kalusugan, kaya nating lumabas pa po tayo para bumoto. Paano ba natin gagawin ang pagboto? Ano po yung tinuturo sa atin ng Biblia na tamang paraan ng pagboto sa mga kandidato? Dito po sa Hope 34:3-4, ang pakinig ay tumitikim ng mga salita, gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain. Ating piliin, tsaga ng atin ng matwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Mga kapatid, mga ka-Bible study, kung tayo po'y boboto, yan po sa mga kandidato ngayon nangangampanya, paano natin po magagawang sila iboto natin? Ang sabi po, ang pakinig ay tumitikim ng mga salita. Dinandyan po ang mga kandidato, nangangampanya. May mga plataforma de gobyerno sila sinasabi. Kailangan nating pakinggan. Amen. Yung mga botante, kailangan makinig sa mga sinasabing plataforma. Yung kanilang mga plano, yung kanilang mga balak na gawin para sa bayan. Amen. Ngayon, ang hindi tama pong nangyayari, may mga botante, naghihintay na lang ng dikta, ng utos sa kanilang mga leader. Kung sila'y miyembro sa ganitong grupo ng relihiyon, hihintay nila yung pasya, yung desisyon ng leader nila kung sino ang dapat nilang iboto. Yun ang hindi tama. Bakit? Kasi taga Bulacan ka. Yung leader mo'y nasa Maynila. Yung leader ng yung iglesia nasa Maynila. Paano niya malalaman kung ano ang sitwasyon dito sa Bulacan? Siya po'y taga Maynila. Amen. Ang nakakaalam ng sitwasyon dito sa Bulacan, ikaw na taga Bulacan. Amen. Ngayon sa MCGI, ganyan din naman sila. Kunwari lang naman si Brad Ely tumututol sa ganyang mga iglesia na nagdidikta sa mga miyembro nila kung sino ibobotot, ititiwalag. Si Brad Ely rin po kasi ganun Pasensya na po doon sa mga nakikinig sa atin na mga miyembro sa MCGI, closet or mga exiters na may simpatya pa rin kay Brad Ely. Si Brad Ely kasi, ang estilo naman, pagka halimbawa bukas na eleksyon, si Brad Ely po, meron siyang ipapakalat na bulong. Bubulong si Brad Ely kung sino yung kandidato niya. At yun ang kanyang ibubulong sa mga miyembro na iboto rin ng mga miyembro. Hindi rin hinahayaan ni Brad Ely na yung mga miyembro ang magpasya. Pinanghihimasukan din niya yung karapatan na yun ng mga
miyembro. Nagkakaintindihan po. Kaya wag na pong magpaka-ipokrito yung mga nasa MCGI. Kunwari, pinupunan ninyo yung ibang iglesia na yung mga miyembro inuutusan, dinidiktahan ng kanilang leader kung sino ibobotong kandidato. Ganoon din naman si Brad Eli. Si Brad Eli, hindi lang siya hayag. Discreet. Kaya nga bulong bulong. Natatandaan ko noong panahon ni GMA saka FPJ maraming mga miyembro talagang gusto si FPJ sa pagka-presidente. Bukas na eleksyon, ito na ang bulong ni Brad Eli kung makakalat na sa kapatiran. Ang sabi ni Brad Eli, yun ikang mga gusto si FPJ, iboto si FPJ. Pero ang bulong ni Brad Eli, iboto rin si GMA para panigurado. Ayun na sinasabi natin na nanghihimasok din naman si Brad Eli pagka-eleksyon. At itong si KDR, nakarating din sa akin ng balita na siya mismo, pinapatawag niya yung mga politiko Nakikipag-meeting siya sa mga politiko. Bakit? Kasi mayroong mga miyembro din naman siyang ipinapangako sa mga politikong kausap niya. Nabalitaan ko po pala yung kay Miss Nora Honor. Kaya pala walang mga MCGI na dumalaw doon sa kanyang buro, nakipaglibing. Meron pala kasing order na wag na siyang puntahan. Kasi daw tiwalag na raw si Nora Honor sa MCGI. Kaya pala ako talagang pinapanood ko rin yung sa burol. Baka may mahagip na miyembro. Si KDR nga, di ba, inaasahan ng iba na pupunta. Sabi ko, malabong pumunta si KDR dyan. Si Brad Eli nga, hindi pinuntahan Si Nora Honor papuntahan yan. Nakakatakot yang magpunta dyan sa burol ni Nora Honor kasi baka siya mahingan na siya magsalita. Magpaksa tungkol sa kamatayan at matanong. Yun ang ayaw ni KDR kaya pala kahit mga miyembro ng MCGI wala nagpuntahan kasi may pasabi na wag nang pupuntahan. Dahil tiwalag si Nora Honor sa MCGI. O kita niyo po yun mga kapatid, mga ka-Bible study. Tingnan nyo nga yung mga tagahangalan ni Nora Honor. Iba-iba din naman ang relihiyon nun di ba? Pero pumunta. Nagbigay ng simpatsya. Pero itong sa MCGI, si Nora Honor, isang panahon naging miyembro niyan, naging kasapi niyan, para pagbawalan mo yung mga miyembrong pumunta doon sa burol. Di ba yan kakultuhan yan. Alam nyo po, pagka ang iglesia ay kulto, nandyan po ang manipulasyon. Nandyan po ang pagdidikta. Pagka ikaw ay nasa kulto, hindi gagana dyan yung iyong desisyon. Yung sarili mong isip, hindi nila pababayaang gumana ang isip mo. Hindi dapat na pinangihimasukan yung ating mga desisyon. Amen!